What's up mga meses? Welcome back to our YouTube channel. For today's video, meron po tayong isang subscribers na nag-request about sa pagpaplantsa. Mapapansin niyo po sa mga unang video ko, meron na po akong how to iron tobe. Then, pangalawa naman pong in-upload ko is ironing clothes. So, may isa pong subscribers tayo na nag-comment dito sa ironing clothes. At siya ay si Sir Francisco. At ang kanya pong request ay mag-video naman daw po ako ng ironing with steam. Dahil dun po sa unang video ko ay hindi po kita ang kanyang usok. Kaya ang request po ni Sir is ironing with steam. So ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ulit ang aking pagpaplantsa with steam. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya simulan na natin! Okay mga meses, sinumulan ko na nga po. Una ko nga po palang ginawa dyan is sinaksak ko muna ang plancha. Hindi ko nga lang po pala na-videohan. Then, sinunod ko nga po pala ang tubig. Baka po nagtataka kayo sa ibang hindi nakakaalam dahil meron po kasing plancha na hindi na nilalagyan ng tubig. Dito po is nilalagyan. Meron din naman po sa Pilipinas na ganyan. Pero meron din pong hindi nakakaalam na iba na nilalagyan ng tubig. At yun po yung pinakapipindutin mo para mawala yung gusot. Kung saan may gusot, pipindutin mo, then uusok po yun. At yun po yung nire-request ng isa kong subscribers na kung pwede is makita niya yung steam. Kasi nung una pong pagpaplantsa ko is hindi nga po kita ang usok. So, sinimulan ko na nga po. Yan, makikita nyo mga meses, pinantay ko muna yung t-shirt. At yan, pakinig nyo naman po. At kita nyo naman po ang usok. Pasensya na po dun sa una kong video kung hindi po kita ang kanyang usok or ang kanyang steam. At ngayon po ay talagang minake sure ko na talagang pakinig nyo na po at kita nyo na din po ang pinaka-usok niya or steam nga po na sinasabi ko or nire-request ni Kuya Francisco. So ito na nga po ang inyong request at napagbigyan ko na po kayo. At sa mga gusto nga po palang mag-request about sa aking trabaho bilang DH ay mag-comment na lang po kayo at gagawin ko na lamang po hanggat kaya ko. Alam ko po na iba't iba tayo ng pamamaraan sa pagpaplantsa at iba't iba din po na clothing ang ating pinaplantsa. Lalo na po kapag ikaw ay isang OFW or isang kasambahay kahit di yan sa Pilipinas. Kapang-kapa mo na ang pagpaplantsa lalo't ikaw ay sanay na. So, maikwento ko nga lang pala sa inyo mga meses. Ako po ay talagang marunong mamlantsa nung ako'y nasa Pilipinas pa. Pero ang pinaplantsa ko lang po ay uniform ko or damit ko mismong susuotin. Pero depende po yung kung talagang gusot. Pero kung hindi naman po at okay pa ay hindi ko naman po pinaplantsa. Pero pagdating ko po dito sa ibang bansa, napakalaki po ng diferensya. Dahil sa Pilipinas kahit yan ay bastahin natin isang padaan lamang is okay na. Suot na agad natin. Pero dito po pag nag-ibang bansa kayo, dito nyo po mararanasan ang
hindi nyo nararanasan sa Pilipinas. Unang sabak ko po dito sa pagpaplantsa is inabot po ako ng madaling araw. Opo, tunay po yun. Inabot po ako ng madaling araw. Nag-start po ako ng 7 p.m. ng gabi at natapos po ako is 1:00 ng madaling araw. At take note po, hindi po ito sobrang dami para abutin ka ng madaling araw. Siguro mga 30 or 40 pieces. May kasama na po dong mga uniform, mga tobe. Bakit nga po ba nangyari yon? Hindi ko nga rin po alam. Pag ikaw po pala ay nandito na at first time mo na magplantsa, ay iba po talaga ang kaba. Sa TESDA pa lang po kasi ay itinuturo na yan sa inyo. Ang pagpaplantsa is hindi dapat bastahin. At kailangan magustuhan ng amo mo ang iyong pagpaplantsa, hindi dapat gusot. Okay lang mabagal basta't maayos ang iyong pagpaplantsa. Meron po kasing mga amo na sobrang aarte. Hindi ko naman po nilalahat pero may ganun pong amo. At hindi po ako pinakalma ng aking amo. At siguro nga po tinitingnan din po ako or sinusubaybayan dahil nga alam naman po nila na baguhan pa lang ako. Pero nagulat po talaga ako nung pagtapos ko. 7 p.m. po ako nagsimula ng gabi at natapos po ako ng 1 a.m. ng madaling araw. Ganun pong katindi. Hanggat may gusot po, binabalik-balikan ko. At nung unti-unti naman po akong nasanay, ay hindi naman po pala kailangang ganun kaplantsa. Basta mapadaanan mo po ng isa, yung gusot, ayos na po yun. Kasi, pag yan po ay tiniklop mo isa-isa, di ba pagkatapos po natin plantsahin, titiklopin natin. Di ba magugusot pa rin yun. Pag hinangir po natin, at medyo masikip ang hangiran, magugusot pa rin po yun. Kaya, bago yan suotin ni amo, ay ipapaplantsa po ulit yan sa inyo. Dahil ganun po ang aking karanasan. Nung nasanay na po ako, hindi ko na masyadong pinaplantsa. Hindi ko na masyadong pinapagod ang aking sarili. At least alam ko na. Nung una, okay lang na nahirapan ako na medyo napagod ako. At least, pinakita ko ang best ko sa aking amo. Pero, nung natuto na po ako at kapako na ang aking trabaho, madali na po para sa akin. Basta ang payo ko lang po sa inyo mga meses, mahalin nyo po ang inyong trabaho. Huwag po kayong maiyamot kung hindi nyo man po naplantsa ng ayos. Tapos magmamaktol na kayo, maiiyamot na kayo sa inyong sarili. Dahil nga paulit-ulit nyo na lang pinaplantsa, hindi pa rin maalis ang gusot agad. Sadyang ganon mga meses. Hindi po agad-agad na pagkatrabaho mo sa unang trabaho mo dito sa ibang bansa ay magaling ka na agad. Lahat po tayo ay naghihirap muna bago natin matutunan ang isang trabaho. Kaya sa mga kapwa ko OFW ay huwag po kayong mawalan ng pag-asa, lalo na nga po sa mga baguhan. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa na hindi nyo matututunan yan. Lahat po matututunan nyo, pero hindi po agad-agad. Mamamalayan mo, unti-unti ka nang nabilis. Mamamalayan mo na lang yun. Kaya, wag kang magmadali. Sadyang sa una, mabagal. Ganon din po ako. Ganon din po yung ibang OFW. Hindi agad sila marunong. Na kahit ikay nasa Pilipinas na ang trabaho mo ay isang kasambahay lamang din, iba po talaga pag dito sa ibang bansa, talagang inuunahan ka ng kaba.
lalo na't ibang lahi ang ating makakasalumuha or makakasama. At iwasan nyo nga din po palang mataranta. Chill lang po kayo or kalma lang. Dahil baka mamaya pag nataranta kayo ay nakasunog pa kayo ng damit. At yan pa ang pagmumula ng ikapapahamak nyo. Baka imbis na mabait ang amo mo or employer mo, ay umiba ang ugali. Dahil ang iba pong employer sa una tinitingnan ka lang. Nagso-survey lang po ang mga yan. Mabait po sa una ang mga yan. Pero malalaman mo po yan after mga 3 months, 4 months, 5 months. Lalabas po ang tunay na ugali ng mga yan. Kaya, kailangan lang po nating makisama. Mababait naman po sila. Basta pakitaan mo lang po ng maayos at ng magandang asal. Pero kapag iba ang pinakita mo sa kanilang pag-uugali, iba rin ang ipapakita nila sa'yo. So, ayun lang mga meses. At sana nga po ay meron na naman kayong natutunan sa aking kaunting kaalaman na ibinahagi sa inyo about sa aking experience. So, palagi po tayong mag-iingat. God bless po. Bye! Thank you for watching. Please huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Thank you and God bless.